May mga halaman pala tayo na makakatulong sa may mga hika at asthma. Dahil based sa ating research, ito ay makakapag-improve ng air quality sa ating tahanan. Gusto mo bang malaman kung ano ang mga iyon? Tapusin mo ang video na ito. So, ang first na halaman na ipapakita ko sa inyo mga ka-jungle ay ang ating snake plant. Ito po ang halaman na snake plant. Itong halaman na ito ay sobrang kapal at napakaganda po ng mga snake plant natin. At alam ko ilan sa inyo ay kilala at familiar dito dahil this is a very common plant. So ang ating mga snake plant, since makakapal ang mga dahon nito, ay nagproproduce po siya ng air quality sa ating tahanan. And according to NASA, kapag meron daw kayo nitong 5 snake plant sa inyong bahay, ay maganda ang inyong tahanan dahil nakakapaghigop po siya ng mga toxins, formaldehyde at benzene sa ating mga tahanan kapag meron kayo nitong snake plant na ito. Ang ating mga snake plant ay talagang napakaganda mga ka-jungle at kung mapapansin nyo na sobrang kapal ng mga dahon nito, hindi na po ito kinakailangan ng palaging dinidiligan. So ang pag-care po nito ng ating mga snake plant ay hindi po masyadong maselan. Ang sunod naman na halaman na ipapakita ko sa inyo ay ang ating mga spider plant. Yes po mga ka-jungle, ang ating mga spider plant ay isa din na nakakapag-aggravate ng toxins sa ating tahanan. So according to my research at sa aking pananaliksik mga ka-jungle, ang ating mga spider plant ay isa din nagproproduce na magandang air quality sa ating tahanan. At sa kinaganda pa sa ating mga spider plant, kapag meron daw kayo nitong 20 pieces na spider plant sa inyong tahanan, ay matatanggal po ang mga toxins katulad ng mga benzene, formaldehyde dahil hinihigop po nito ang mga toxins sa ating tahanan. Kaya naman po ay makakatulong talaga nito ang may hika at asthma. So napakaganda po ng ating mga halaman na spider plant at meron po tayong mga iba't ibang uri o species, variety ng ating mga spider plant. Meron po tayong puti, which is the variegated one. Meron naman po tayong yellow at mga iba't ibang kulay natin makikita dito sa Pilipinas at makikita din sa iba't ibang panig ng ating bansa. So nagtataka ba kayo kung bakit siya tinatawag na spider plant mga ka-jungle? So tinatawag po siya na spider plant dahil po yung mga dahon at yung mga stalk nito ay para po siyang nagpro-propagate o nagpaparami itself na para pong spider plant din tignan. Kaya naman po siya tinawag talaga na spider plant. Since isa silang indoor and outdoor plant, ang pag-aalaga ng ating mga spider plant ay napakadali lang. When it comes to sunlight requirement, pwede po silang ilagay sa sunlight at sa ating morning sunlight at afternoon sunlight. Sa indoor naman, pwede po ilagay sila sa mga bintana o hanging plant po sila katulad nitong ating spider plant. Ang sunod naman na halaman na makakatulong sa ating hika at asthma ay ito ang ating mga syngonium plant. So isa din ito sa mga indoor at very common itong halaman na ito. Alam ko iba sa inyo familiar dito dahil akala nyo isa lang itong damo na tumutubo kahit saan. Pero hindi nyo ba alam ang mga syngonium ay isa sa pinakamagandang halaman sa loob ng ating tahanan. So since isa siyang magandang halaman, isa din po siyang nakakapag-aggravate ng mga toxins sa ating bahay. Katulad ng benzene, formaldehyde at mga iba't ibang toxins na pumapaligid sa air ng ating tahanan, which is nagproproduce po siya ng air quality at nagproproduce po din po siya ng oxygen para pumalanghap natin at makapagpahinga po tayo ng maganda, lalo na yung may mga asthma doon. So ito pong mga syngonium plant, since madami po siyang mga dahon, as you can see, nagproproduce po siya ng madaming dahon. So, yung mga halaman na nagproproduce ng madaming dahon, yun po ay nakakatulong magpaganda ng air quality sa ating mga tahanan. Kaya naman talaga napakaganda mag-alaga ng ating mga syngonium plant. So, ang sunod naman na halaman ay ang ating mga pothos plant o mga money plant. So, alam ko iba sa inyo ay ito ay popular na halaman at kilala ito. Very common at ilan sa inyo na nag-aalaga din nito. Alam nyo ba na ang ating mga money plant o pothos plant ay isa sa pinakamagandang halaman? At sa karagdagan, hindi lamang po siya ornamental, isa din po siya pag-aggravate ng mga toxins sa ating mga tahanan. Since ang ating mga pothos plant ay nakakapag-aggravate ng toxins sa ating tahanan, ito ay makakatulong doon sa may mga hika at asthma katulad ko. Since nag-alaga ko nito, medyo na-eliminate na
ang pag-aatake ng aking asthma at hika. Kaya naman talaga ako ay gustong-gustong mag-alaga nitong mga money plant na ito o pothos plant. So, madali lamang po ito tumubo at madali lamang po ito magparami. So, marami na po akong na-propagate at nabenta nito. At in fact, nakakabenta po ako nito mga ka-jungle dahil marami po ang bumibili dito. At kahit isang common plant lamang po siya, at tignan nyo naman mga ka-jungle, napakaganda ang mga dahon nito. Ang sunod naman na halaman na makakatulong din sa ating hika at asthma ay itong mga ZZ plant o mga welcome plant. So itong mga welcome plant ay makakapal din ang mga dahon katulad din ng mga snake plant. Kapag meron daw kayo nito sa inyong bahay ay nakakapaglinis po siya ng formaldehyde at benzene din. At kapag meron din kayo nito, since nakalanghap kayo ng mga pintar sa inyong mga tahanan, ito po ay binablock niya po yung mga toxins katulad ng mga amoy ng pintar sa ating tahanan. So, maganda po itong mag-alaga ng mga ZZ plant. So, tinatawag po siya na ZZ plant kasi nga yung kanyang pangalan ay sobrang napakahaba at mahirap po bigkasin. Katulad ng Zamifulia zamiculias, yan po yung kanyang pangalan. Ewan ko kung nabanggit ko po ng tama. So, ito pong mga ZZ plant ay isa sa pinaka easy plant lamang po at isa din po itong forgiving plant. So, tinatawag po siya na forgiving plants dahil nga itong halaman na ito, kahit hindi po kayo magdilig nito araw-araw, di kaya once a week lang kayo magdilig, nagtatribe po ang mga halaman na ito. Pero ang ating mga ZZ plant ay isang toxic at medyo makati po iyan. So, kung kapag kayo hawak nito, ay mag-gloves po kayo kapag kayo ay magpaparami o magtatanim ng mga ganitong plant na ZZ plant. So, ayan po ang ating ZZ plant at maganda po ito sa ating tahanan. So, ang sunod naman na halaman ay ating mga peace lily. And as you can see, medyo hindi po healthy ang ating peace lily ngayon. Pero alam nyo ba, kapag ito ay mamulaklak ay sobrang ganda. Since hindi pa siya namumulaklak dahil hindi pa bloom season, ay ganito po, foliage lamang po ang ipapakita natin ngayon. So, ang ating mga peace lily, meron po tayong sinasabi sa NASA na 10 peace lily ay magiging maganda po ang air quality sa ating tahanan at makakapag-aggravate po ng mga toxins katulad ng mga formaldehyde at benzene. So, ang ating mga peace lily ay isa sa pinakamagandang halaman sa loob ng ating tahanan dahil po nagtatribe po siya lalo na sa mga humidity area. Katulad ng meron po tayong aircon, katulad po tayo ng meron mga humidifier, doon po sila nagtatribe. Since ang ating mga peace lily ay maganda sa ating tahanan at nakaka-produce ng magandang air quality, at ito po ay nakakatulong din sa may mga hika at asthma. Ganda po yung mag-alaga ng ating mga peace lily. So, meron po tayong mga iba't ibang klase ng mga peace lily. Meron po tayong mga variegated one at yung mga simple at yung mga green one lang. So, ang sunod naman na halaman na makakatulong din na makapag-aggravate ng toxic at saka makatulong sa may mga hika at asthma ay ang ating mga cactus plant. Yes po, since kasama po siya sa top 10 na indoor plant na makakapag-aggravate ng toxic, ito po ay makakatulong din sa may hika at asthma. Ito ang ating mga cactus plant. Since makapal po yung kanilang mga dahon, kahit dalawa lamang po na cactus plant, magiging maganda po ang simoy ng hangin sa inyong tahanan. So, ang pag-aalaga po ng mga cactus plant na halaman natin ay simpleng-simple lamang po. Pwedeng-pwede mo pong ilagay ito sa mataas na lugar para hindi po maabot ng mga bata dahil sobrang masakit po iyan kapag matusok kayo nito. So, ang mga cactus plant, hindi po niya kailangan ng dilig. Once a month or 3 months po ang pagdidilig nito kasi nga isa silang yung mga disyerto na mga halaman na hindi kailangan ng dilig. Last na halaman na ipapakita ko sa inyo na makakapag-aggravate din ng toxic at makakatulong sa may mga hika at asthma, syempre ang ating mga aloe vera plant. Ito ay type ng succulent plant at mga cactus plant, mga mga pinsan sila ng mga cactus. Kasi isa din sila na makakapa-aggravate ng toxins. At alam nyo ba, kapag meron kayo nito sa inyong mga room, ay maganda ang tulog ninyo. Dahil nga, sa sobrang kapal ng mga dahon nito at isa din sila sa mga anti-radiation at anti-asthma na mga plants according to my research. So ito yung mga dahilan bakit meron tayo nito sa ating mga tahanan. First ay nakakagaling ito ng sugat.
lalo na sa may mga burn o yung may mga paso sa ating mga balat. So nakakapag bilis ito ng paggaling ng mga sugat. Pangalawa naman ay maganda ito sa ating buhok. Yes po mga ka-jungle. Gumaganda po ang mga buhok nito lalo na kapag maglalagay kayo once a week dito. Pangatlo naman ay pampaswerte ito sa ating tahanan. So yan po ang mga halaman na makakapag-improve ng air quality sa ating tahanan that it could lead na makatulong sa ating mga hika at asthma. Katulad ko din, mga ka-jungle, very effective talaga kasi meron akong asthma at medyo nababawasan na yung aking hika at asthma. So kung nagustuhan mo ang video na ito, i-comment mo naman na yes at para marinig ko. Huwag kalimutan i-share ang video na ito para makita din ng karamihan. At I hope may natutuhan kayo dito sa video na ito and don't forget to follow and subscribe to my YouTube channel. And I will see you next episode mga ka-jungle because more plant, less stress.